Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Isang magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo po ay nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng ating pong ipila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Lunes, Enero 15, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headline. Pinoy Gising! Panibagong oil price hike kasado na bukas. Pinoy Gising! Bago naman tigil pasada ng grupong Manibela at Piston na arangkada na rin bukas. Pinoy Gising! Presyo ng repolyo tuloy sa pagbaba dahil sa oversupply. Pinoy Gising! Mga nagsusulong naman ng charter change, posibleng kasuhan kung mapapatunayang gumagamit ng pondo ng pamahalaan. Pinoy Gising! At deadline ng party list registration para sa midterm elections sa 2025 elections hindi na palalawigin. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Sa oras na 2 sa daring makalipas ang ika-4 na ng morning at ito na nga po ang detalye ng mga nanggigising na mga balita. Pinoy Gising! Asahan na ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. As usual, tuwing Martes po yan, bukas, Enero 16. Dahil dito magkakaroon ng dagdag na 80 sentimos hanggang piso sa kada litro ng diesel. Habang 20 hanggang 40 sentimos naman sa presyo ng kada litro ng gasolina. Asahan na rin ang 70 hanggang 70 sentimong dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Pinoy Gising! At samantalang isasara ang bahagi ng NLEX Harbor Link Road 10 ramp at ang NLEX Connector sa simula Enero 18 alas 10 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw kinabukasan. Ito upang bigyang daan ang safety enhancement works or repair. Papunta ng Mindanao Avenue NLEX Harbor Link R10 ramp habang patungo ng Valenzuela, Bulacan at Pampanga ang northbound. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista mula R10 patungong Mindanao Avenue NLEX northbound na dumaan muna sa NLEX Harbor Link C3 entry ramp. Harit namang dumaan ang mga papuntang NLEX connector sa C3 Road at pumasok sa NLEX connector C3 ramp. Samantala, bukod sa mga ilalagay na directional signs, magtatalaga naman ang pamunuan ng NLEX ng patrol crews at marshals sa mga strategic area para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, lalarga na ang panibagong malawakang tigil pasada ng grupong Manibela at Piston simula bukas. Ang tigil pasada ay bahagi pa rin ng kanilang pagtutol sa PUV modernization program ng pamahalaan. Aabot naman sa 10,000 kataong inaasang lalahok, mga driver at mga operator na inaasang lalahok, pati ho mga student council, mga estudyante, at syempre yung iba pang mga transport crew. Pinoy Gising!
Samantala sa latest ng Filipino Mirror, nilinaw ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega na walang basehan upang itaas sa 50 pesos ang minimum na pasahe sa modern jeep mula sa 9 pesos ang pasahe sa traditional naman na jeep, mga lumang jeep, habang mula 11 hanggang 15 pesos naman sa modern jeep. Una nang pinalaan ng Commuters Group na para Advocates for Inclusive Transport aga publiko dahil sa nakaambang 50 pesos minimum na pasahe dahil sa mabigat na gastusin ng mga operator at driver bunsod nga ng implementasyon ng modernization program. Pinoy Gising! Nakiusap naman ang Office of Transportation Cooperatives na DOTR sa Public Utility Vehicle Operators at driver na bigong makapag-consolidate ng kanilang prangkisa alinsunod sa PUV Modernization Program na magkusa ng huwag bumiyahe pagsapit ng katapusan ng Enero. Hanggang Enero at 31 na lamang po kasi yan. Ayon kay OTC DOTR Chairman Andy Ortega, ito upang hindi na magkahulihan o magkagulo pa kasi ang babala po ng LTFRB ay aarestuhin yun pong mga matsetsempohan na bumabiyahe, mga pumapasada na mga driver na hindi po nakapag-consolidate ng kanila po mga prangkisa. Una nang inihayag ng opisyal na hindi mawawala ng trabaho at tiniyak ng opisyal na hindi mawawala ng trabaho ang mga driver at operator sa pamamagitan ng paglahok sa mga transport cooperative o korporasyon. Pinoy Gising! Sasaklo ng gobyerno ng mga unconsolidated jeepney at UV Express na makahanap ng trabaho sa pamagitan ng mga transport cooperatives at corporations. Ayon kay Jesus Andy Ortega, Office of Transportation Cooperatives Chairman ng OTC-DOTR, na maaari namang sumali sa mga transport cooperative o korporasyon ang mga apektadong driver. Idinagdag pa ni Ortega na tinututukan ng DOTR ang panawagan ng Commission on Human Rights para sa balance at considerate approach sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinalawanag pa ni Ortega na malaya ang mga transport group na mamili ng kanilang mga supplier, yung mga bago pong mga jeep, sa gitna ng mga alalahanin o mga pangamba kaugnay sa mga imported na jeep pero minibus po ang itsura. Samantala, hanggang Enero at 31 na lamang maaring pumasada ang mga PUV na bigong makapag-consolidate ng kanilang prangkisa alinsunod sa programa. Pinoy Gising! Samantala, sumadsad pa ang presyo ng repolyo sa ilang pamilihan. Patay sa tala nagtipo 85, 80 pesos ang presyo ng kada kilo ng repolyo kumpara sa 60 hanggang 80 pesos noong nakaraang buwan. Isang taon, Disyembre po yan. Ipinalawanag ng samang industriya ng agrikultura o SINAG na ito'y dahil sa oversupply ng naturang gulay simula Disyembre bunsod ng magandang ani. Kamakailan lamang ay napabalita nga at kumalat nga po yung mga video na itinatapon na lamang po, ibinabalandra na lamang po sa mga kalsada, sa gilid po ng kalsada at sa, grabe, itinatapon na rin sa isang bangin sa Ifugao, Antoneto Naladang repolyo, tapos itong tanggihan na bilhin dyan po sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Pinoy Gising! Matumal naman ang bentahan ng bigas sa ilang pamilihan lalo sa Metro Manila. Bunsod ng walang prenong pagsirit ng presyo nito. Sa Blumentritt Market, dyan po yan sa Maynila, nasa 53, grabe naman, hanggang 58 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas. Habang 59 hanggang 64 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported. 59 hanggang 74 naman ang presyo kada kilo naman ng special rice. Ilinaw naman ng mga vendor na walang problema sa supply pero matumal nga ang bentahan nito bunsod ng nananatiling mahal
ng nasabing bilihin. Pinoy Gising! Price, nagbabala naman ang grupong Bantay Bigas higil sa pagtaas ng insidente ng gutom o maraming nagugutom sa gitna ng patuloy na pagtaas o pagmahal ng retail price ng bigas. Ayon kay Cathy Estavillo, spokesperson ng Bantay Bigas, bumaba ang bilang yung binibili po, ibig sabihin nilangaw po, nilangaw yung mga nagtitinda ng bigas. Namamahalan po kasi yung mga mamimili. Anya, kahit sa mga lalawigan na nagpo-produce ng bigas, lalo po sa Nueva Ecija, mataas ang retail price ng bigas. Binigyan din pa ng tagapagsalita ng grupo na nakababahala na umabot na sa 54 pesos ang pinakamababa pa ang presyo ho yan ng regular milled rice, habang 2 pesos ang kada kilo ng imported. Kung wala ani ang gagawin ng pamahalaan, ay madaragdagan pa ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Binanggit din ng opisyal na nabigo ang National Food Authority na gamitin ang kanilang pesos na pondo upang ipambili ng palay sa mga lokal na magsasaka dahil sa mataas na standard nito. Pinoy Gising! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, maaring mapawalang bisa ang mga lagda sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ito ang iginit naman ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa gitna nga ng mga alingas-ngas na may nangyayari umunong bayaran na nagkakahalaga po ng 100 piso sa mga lalagda sa People's Initiative upang isulong ang CHA o Charter Change. Ipinalawanag ni Garcia na kung mapapatunayan na nagkaroon talaga ng bayaran sa mga lumagda sa naturang petisyon, ay mapapawalang bisa nga po ang lagda. Idinagdag pa ng poll body chairman na maaari ring makasuhan o kasuhan sa paglabag sa anti-graft o malversation of public funds ang mga nasa likod ng People's Initiative. Sakali naman na mapatunayan gumamit ang mga ito ng pondo ng gobyerno. Tiniyak naman ni Garcia na magiging mabusisi ang COMELEC para makumpirma ang mga lagda sa People's Initiative at namaan ang 1987 Constitution. Pinoy Gising! Huwag ibenta ang konstitusyon ng Pilipinas para lamang sa 100 piso. Ito ang panawagan ni Senador Ayos. Tapos nga ang kumalat nga na ulat na mayroong naglilipa ng signature campaign upang isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Maasa si Senador Marcos na pangungunahan nito ang investigasyon ng Senado, o ayon kay Senador Marcos, pangungunahan niya ang investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y suhulan upang suportahan ang pagbabago ng 1987 Constitution. Matatanda ang sinuportahan ni Senator Coco Pimentel ang isinumiteng resolusyon ng kapwa senador hinggil sa nasabing usapin. Ipinalawanag pa ni Super Ate na hindi ito solusyon sa gutom, kahirapan at kawalan ng trabaho. Iginit pa ng mababatas o ng presidential sister na saligang batas na siyang kaluluwa at ng ating bansa. O iginiit pa ng presidential sister na ang saligang batas ang puso't kaluluwa ng ating bansa ang pinag-uusapan. Kaya't hindi dapat benta lamang murang halaga ang inyo pong mga boto. Pinoy Gising! Pagkay pa rin yan, mahihirapan naman makausad sa ngayon ang People's Initiative upang maamyenda. Ito naman ang paniwala ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna higil sa issue. Ayon kay Ascuna, hindi birong magpapirma sa 12% ng mga botante upang maisulong ang CHA o Charter Change dahil kulang ang panahon para magawa ito. Aminado rin si Ascuna
na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus Commission on Elections noong 1997 na hindi sapat ang inisyatibo at Referendum Act upang maamyendahan ang 1987 Constitution. Pinoy Gising! Isulong din ang political reforms bukod sa economic reforms sa charter change. Ito naman ang panawagan ni political analyst Professor Edmond Tayaw kaugnay sa pinag-uusapang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay Tayaw, hindi magiging epektibo ang reforma sa ekonomiya kung walang mangyayaring political reforms. Para naman kay Ateneo de Manila University School of Government Dean Randy Tuaño, mahirap magkaroon ng consensus sa economic reforms at kung bigong matiyak na tugunan ng mga political institution ang pangalan ng mga mamamayan. Pinoy Gising! Samantala, walang balak ang Commission on Elections na palawigin pa ang deadline ng paghahain ng mga party list group ng manifestation upang makasali sa 2025 midterm elections. Ipinagtataka rin ni Comelec Chairman George Garcia kung bakit may mga nananawagang palawigin pa ang nasabing deadline gayong maraming party list naman ang nakapagsumite ng manifestasyon sa tamang oras. Batay sa tala ng Comelec, nasa 166 na party list ang nakapagsumite na ng manifestation of intent to participate bago ang December 29 deadline nito. Mababa ito kumpara sa mga party list naman na sumali noong 2022 elections. Pinoy Gising! Nag-desisyon na ang Comelec na lamang ang mga tatanggaping government IDs para sa pagbubukas ng voters registration sa Pebrero 12. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi na tatanggapin ang mga company ID para sa pagpaparehistro. Dito nakatakda naman maglabas ng amended guidelines ang poll body. Sa may nito, inihayag ni Garcia na muli tutupad sa maraming lugar ang Register Anywhere program na una nang ililunsad noong pang 2022. Pinoy Gising! Mga balita, nanguna ang tingog party list na pinamumunuan ni Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre sa Boses ng Bayan survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Ang tingog party list ay umani ng 92.3% job performance rating sa survey na isinagawa simula December 27 hanggang January 5. Tabla naman sa pangalawang pwesto ang probinsyano, 88.9%, Agimat Party List, 88.6%, at ACT-CIS Party List na may 88.1%. Nasa ikatlong pwesto naman ang 4-piece Party List na may 87.2% at Bicol Saro na may 87.1%. Nasa ikaapat na pwesto naman ang Alona Party List na may 85.7%. Kinuha sa Boses ng Bayan survey ang opinyon ng 10,000 respondents. Pinoy Gising! Sa oras na 19 na sandali makalipas ang alas 4 na ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Isang notorious na gang leader timbog sa lungsod ng Aresto ng CIDG sa Malabon City ang nakabilang sa top 1 most wanted person sa Region 12. Sinabi ni CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr. na nalambat ang 48 anyos na sospek na si Ernesto Dumon Salas alias Estong, Erning at Jemon kasunod ng tuloy-tuloy na pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga nagtatago sa batas na mga wanted person at mga kriminal na grupo. Ayon kay Karamat, ikinasa ang manhunt operation laban kay Salas
sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte dahil sa mga kinakaramtong kaso na may kinalaman sa illegal drug trade, gun for hire at mga kaso ng pagpatay. Sa ulat ng CIDG, si Salas ang pinuno ng Salas Criminal Group na nasangkot sa operasyon ng illegal na droga at gun for hire sa Ozamis City, General Santos City at National Capital Region. Miyembro rin ito ng Faisal Criminal Group na kumikilos sa General Santos City ilang taon na ang nakararaan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may torong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Samantala, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula po sa ating Metro Roll. Metro Patrol Report! Diyan sa lungsod ng Navotas, alamin po natin at detaling ihatid ni Beth Samson. Sa pagdiriwang ng ika-118th Navotas Day Celebration, muli na namang pumaimbulog at nasaksihan ng husay at galing na mga kabatang Navoteño sa mga pampublikong paaralan sa larangan ng pagsayaw sa Pangisdaan Festival Street Dance Competition. 3 taon ding nabakante ang street dancing competition, ang bahagi ng C4 Road sa pinagtatanghalan ng tagisan ng pagsayaw ng mga mag-aaral ng lungsod dahil sa pandemya. Tampok sa kompetisyon ng masaya, makulay at mayamang kultura ng Pangisdaan sa Navotas. Nag-champion sa paligsahan ng Tangos National High School. First runner-up naman ang Kaundaran High School at second runner-up ang Tanza National High School. Tumanggap ng 200,000 pesos ang first place at plaque of recognition, 150,000 naman ang second prize at plaque of recognition at plaque din at 100,000 pesos sa third place. Best in costume, 30,000 plus plaque. Best in props, 30,000 pesos plus plaque. Consolation prizes of 50,000 pesos at plaque of participation. Ani Mayor John Ray Chanco sa tuwing ginaganap ang street dancing competition, nadadagdagan ng kanyang paghanga sa mga mag-aaral na sa murang edad lamang ay nagpapakita na ang husay sa pagsayaw kasabay ng tamang emosyong ipinakikita habang umiindak gamit ang mayamang kultura ng lungsod. Metro Patrol Beth Samson para sa impilang metodong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, speaking of mga kapistahan po, mga katodos, naku, ayan, happy fiesta po sa mga taga-Pandakan, fiesta po ng Santo Niño de Pandakan. At ngayon nga pong linggong ito ay fiesta naman na ayan, halos magkakasunod-sunod po yan, ano? Fiesta naman din po sa Tondo at yung Sinulog Festival naman po, Santo Niño rin po yan, ng Cebu City. Happy Fiesta po sa mga nagdiriwang po ng kanila pong mga kapistahan ngayon pong linggong ito. At ituloy pa ho natin ang ilang pang mga balita. Pinoy Gising! Matapos maipakulong ang pinaniniwalaang leader ng kulto na si Senyor Aguila, itinoon naman ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang atensyon kay Pastor Apollo Kibuloy at religious group nitong Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang akbang na ito ay indikasyon umano na nais ni Senator Ontiveros na tugunan ng mga isyu na kinasasangkutan ng mga religious figure at mga sekta upang matiyak na mayroong accountability at transparency sa paghahanap ng hustisya. Noong Nobyembre ng hulihin ng NBI, si J. Senyor Aguila kilala nito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Si Kilario at mga kasama nitong sina SBI o SBSI leaders, Mamerto Galanida, Karen Sanico Jr. at Janet Adjok ay hinuli matapos ang investigasyon ng Senado sa mga pang-aabuso umanong ginawa ng SBSI. Naharap ang mga ito sa kasong kriminal dahil sa paglabag umano sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at mga alegasyon ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Matatanda ang pinangunahan ng mambabata sa investigasyon na mataas na kapulungan sa umunoy panggagahasa at pang-aabusong sexual at child marriage naman na ginagawa umano ng SBSI na kilala rin bilang Omega de Salonera sa Socorro, Surigao del Norte. Pinoy Gising!
Samantala, suportado ng Pilipinas ang One China Policy. Ito muling iginit ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng pagkapanalo ni Taiwanese Vice President Lai Ching-te bilang Pangulo ng nasabing lugar. Sa katatapos lamang na halal sa China na resolbahin ng lahat ng hindi gumagamit ng dahas at tatandang kapartido o si Lai ni outgoing President Tsai Ing-wen na nagsusulong na maging sovereign state o maging malaya ang Taiwan sa gitna nga ng patuloy na paggigiit ng China na bahagi ang nasabing isla ng kanilang teritoryo. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Sa ganap ng alas 4:30 na ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ikalawang bugso ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Comprehensive Command Guidance sa mga matataas na opisyal ng militar inilatag ni Philippine Army Chief Lieutenant General Galido. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Inilatag ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang kanyang komprehensibong command sa lahat ng mataas militar. Kasabay ito ng isinagawang malawakang command conference na pinangunahan ni General Galido na ginanap sa pamamagitan ng video teleconferencing sa Fort Bonifacio, Taguig City. Binigyan din dito GPA ang mga inobasyon at mahusay na operasyong militar ng tropa ng pamahalaan. Sinuri sa unang First Command Conference ngayong 2024 ang papel ng Philippine Army bilang isang maasahan, tumutugon at matatag na katuwang ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Itinampok din sa Telecommand Conference ang mga pangunahing tagumpay ng bawat unit ng Philippine Army at ang pagbibigay ng update, plano at programa sa pangkalahatang staff ng HPA. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Inpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, sa police report naman mula sa probinsya, Ronda Probinsya! isang suspect sa illegal drugs, timbog. Diyan po yan sa Ilocos. Alamin po natin ang detalyeng hatid ni Manong Ronald Idol Gabsat Domingo. Isang street level category o SLI ang naaresto sa isinagawang drug bypass operation ng otoridad sa kahabaan ng Cavalsa Street at Tulayan Sur, Tuguegarao City, Cagayan. Ang naturang LSI ay kinilala bilang si alias Melay, 35 anyos, dalaga, isang liaison officer ng pribadong construction at residente ng Santa Teresita, Cagayan. Agad na dinakip ni si Melay matapos magbenta ng 5 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng inilang shabu sa isang mga operatiba na nagpanggap na bilang police pusher buyer. Nakumpiska mula ito ang mga sumusunod: isang walang lamang pakete ng sigarilyo, isang pink na wallet, isang itim na sling bag, 2 Android cellphone at ang bypass money na binubuo ng 1,000 piso at bilang 3 bodel money na tig 1,000. Ang bypass stop ay humigit kumulang na 5 gramo na nagkakalaga ng 34,000 pesos base sa standard drug price nito. Ang pagdodokumento sa mga nasamsam na ebidensya ay ginawa sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect na sinaksihan ng kumatawan sa National Prosecution Service at Barangay Kagawad ng nabanggit na lugar. Dinala ang suspect at ang bypass stop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 para sa drug testing at laboratory examination bago ang pagdadala sa suspect sa People's General Hospital para sa medical at physical examination. Sa kasalukuyan ay nasa custodial facility ng Tuguegarao City Police Station ang suspect para sa pansamantala nitong
kustodya. Ihanda na ngayon ang Tuguegarao City Police Station ang kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa may paglabag na Section 5 ng Republic Act 9165 laban sa suspek. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, pinatitiyak ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva sa Department of Migrant Workers at the Department of Foreign Affairs ang maayos at agarang pagbibigay ng back pay at benepisyo sa mahigit 700 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa New Zealand. Binigyang diin ni Senador Villanueva na hindi niya nais maulit ang ng Saudi Arabia na naghihintay pa rin ang kanilang back pay. Simula pa noong 2015 na apektuhan po itong mga Pinoy na ito ng tinatawag po ng Saudization. Nanawagan ng mambabatas sa DMW at DFA na i-representan nito ang mga OFW sa pamahalaan at sa kumpanyang ELE upang ang pagkuha nila ng financial entitlements. Binanggit din ng mambabatas mga alalahanin Ingles sa sitwasyon ng mga OFW gaya ng restriksyon sa visa at kalagayan ng kanilang mga pamilya. Pinoy Gising! Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa mga employer sa New Zealand na handang tanggapin ng mga OFW na nawala ng trabaho. Ito'y matapos mabangkarote ang L Group of Companies sa naturang bansa. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kauntan, bibigay sila ng 1,050 New Zealand dollars sa mga OFW na naapektuhan. Sa ngayon, nasa 107 benepisyaryo na ang sinaklolohan ng DMW. Pinoy Gising! Matalatanggap tayo ng isa pang police report. 2.2 million pesos na halaga ng shabu na sa isinagawang drug operation sa Naga City. Naman ihahatid mula Bicolandia ni Mel. 2.2 million pesos ng halaga ng kabuang 325 grams ang ang shabu na nakumpiska at nasabat sa mga sospek na kinilalang sina Darton Castro ng Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur, ngunit nangungupahan sa Deca Homes Vistan sa Barangay Pacol, Naga City at kasamang sa Herbert Abiliado, isang driver residente ng Zone 3, Milaor, Camarines Sur, matapos ang ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team Camarines Sur at Team Naga sa pakikipagtulungan ng Police Station No. 6 ng Naga City Police Office at PDEA Bicol. Ito na ang pangalawang anti-illegal drug buy-bust operation sa Naga City ngayong taon na pawang milyones pesos ang halaga ng shabong nakukumpiska at na-recover ng mga otoridad. Sa pagpasok ng taon 2024, 3 tagalalawigan o tagalalawigan ng Laguna ang naaresto sa lungsod ng Naga, dala ang 8.2 million pesos na shabu na ngayon ay pawang nakakulong sa detention facility ng Naga City Police Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Matalang usigin na nag-Department of Migrant Workers, Anti-Money Laundering Council ang mga trafficker at illegal recruiter. Kasunod na rin nilagdaang kasunduan ni DMW Officer in Charge Hans Leo at AMLAC Executive Director Matthew David upang paigtingin pa ang kanilang pagsasanib puwersa laban sa trafficking at illegal recruitment. Sa nasabing kasunduan, magtutulungan ng dalawang ahensya upang imbestigahan, usigin at kumpiskahin ang mga assets ng mga salarin. Ito'y upang bigyang proteksyon ang mga migrant workers. Hinimok naman ng DMW ang mga biktimang OFW ng anumang krimen na may kinalaman sa pera na lumapit sa DMW Migrant Workers at Protection Bureau para sa libreng legal assistance. Maaari sila makapag-ugnayan
sa DMW sa pamamagitan ng social media platform para sa pagsampa ng kaso laban sa mga salarin. Pinoy Gising! Umakyat na sa mahigit 400 overseas Filipino workers mula Israel ang napauwi na ng pamahalaan. Ito'y dahil sa matinding bakbakan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Group Hamas. Ayon kay migrant workers under Secretary Patricia Yvonne Caunan, pinadali ng gobyerno ang repatriation na nasabing Pinoy. Walaan niyang kaso ng pamahalaan pagdating sa repatriation dahil ito ay voluntaryo. Una nang inihayag ng DMW, ang Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development at Technical Education and Skills Development Authority para sa mga umuwing Pinoy. Pinoy Gising! Samantala, bukas naman sa Commission on Human Rights ang bagong development sa kaso ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na nasa death row po sa Indonesia dahil sa kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Kasunod rin ito ng binitawan na pangako ni Indonesian President Joko Widodo na muling pag-aaralan ng desisyon kaugnay sa kinasasangkotang drug trafficking case ni Veloso. Dahil dito umaasang CHR na palalayain at makababalik na sa kanyang pamilya si Mary Jane. Matatadang hinatulan nga ng parusang kamatayan sa Indonesia si Veloso noong October 2010 matapos maulihan ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe. Pinoy Gising! Iba pang balita, nagbabala ang United Nations na posibleng maging mas mainit ang epekto ng El Niño phenomenon kumpara sa 2023. The World Meteorological Organization tuwing Hunyo at Disyembre nakatakda ang monthly temperature records at maaring magpatuloy ang pattern nito bunsod ng El Niño. Sa pag-aaral ng US National Oceanic and Atmospheric Administration, mayroong isa sa tatlong tsansa na mas magiging mainit ang panahon mainit ang panahon ngayong taon kumpara sa 2023 at 99% na katiyakan na isa ang 2024 sa 5 pinakamainit na taon simula pa noong sa kasaysayan. Naniniwala naman si NASA climatologist Gavin Schmidt, Director ng NASA Goddard Institute for Space Studies, na mas mataas pa ang tsansa kung sa mayroong 50% na magiging mainit at 50% na magiging malamig. Idinagdag pa ni Schmidt na may mga pahiwatig ng misteryosong pagbabago sa climate pattern ng mundo, pero nangangailangan pa ng higit na mga pag-aaral, mas maraming pag-aaral upang kumpirmahin o pabulaanan ito. Pinoy Gising! Nasa makararanas naman ng tagtuyot ang 26 na probinsya kabilang na ang Metro Manila sa katapusan ng Pebrero dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga maapekto ang lugar, ang Abra, Benguet, Apayao Province, Ilocos Norte at Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Nueva Ecija at Pampanga, maging ang Negros Occidental at Basilan. Una naman tiniyak ng MWSS sa mga residente ng Metro Manila na mayroong sapat na supply ng tubig mula sa Angat Dam. Kasama si Drew Nasino, DWIZ, Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising. Araw po na ito ng Lunes sa ilang pa mga pahabol na balita. Naniniwala si Senador Amy Marcos na nanggaling sa loob ang planong destabilisasyon laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanggaling daw mismo
sa loob ng gobyerno. Bagaman hindi na nagbigay pa ng karagdagan detalye ang si Super Ate kaugnay nito. Ayon kay Senador Amy, ipinagkibit balikat lamang ng kanyang kapatid ang nasa gayunman. Nagbanta ang mambabatas sa mga nagbabalak pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon na hindi magugustuhan ng sino man kapag naggalit ang kanyang kapatid. Pinoy Sing! Inilatag na ng bagong talagang Finance Secretary na si Ralph Recto ang kanyang plano para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kabilang na rito ang pagpapalakas at pagiging matatag palalo ng economic fundamentals, pagpapatuloy ng mga reforma at matulungan ng mga mamimili bunsod mula sa epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mahalagaan niyang inilatag na rin anya ng kalihim ang mga mahalagang reforma kasama ang pagbabago sa mga batas sa kalakalan at pamumuhunan, Private Partnership Code at Maharlika Investment Fund. Kaya din ang suporta para sa reforma sa buwis, fiscal discipline at maayos na debt management strategy. Samantala, kinilala rin ni Secretary Recto ang mga nagawa o mga iniambag ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno sa Gising! Sa iba pang balita, nakapagtala ng pinakamalamig na temperatura ang Metro Manila kahapon. Ito na po sa ngayon ang pinakamababang temperatura ngayon. Sa Pag-asa, bumagsak sa 20.2 Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City. Bandang umaga po yan, alas 6 ng umaga. Habang 12.8 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Baguio City. Ang malamig na panahon ay bunsod nga ng northeast monsoon o amihan at asahan na ang mas malamig na temperatura na mararanasan sa mga susunod pang araw. Pinoy Gising! Speaking of Baguio City, ibinunyag ng lokal na pamahalaan ng Baguio na nagpositibo ang ilang stool sample sa norovirus at sopovirus na iniugnay sa gastroenteritis. Ayon kay Acting City Health Officer Dr. Celia Brillantes, ito'y kasunod na rin ang isinumiting ang sample sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM mula sa City of Pines, mula po sa Baguio General Hospital na isinilalim nga po sa gastrointestinal at virological testing. Ipinalawanag ni Dr. Brillantes na 10 stools ang isinumite. 5 po dyan ay nagpositibo sa norovirus. Indikasyon na 50% out of 3 out of 10 o 30% ang positibo sa sapovirus. 2 sample rin ang nagpositibo naman sa noro at sapovirus. Gayunman, inihayag ni Brillantes na ang mga sample o hindi pa rin matiyak na ang mga resulta o hindi pa rin matiyak ang mga resulta upang matukoy ang pangunahing pinagmulan o sanhi ng kontaminasyon dahil mas maraming testing pa ang isinasagawa. Una na nga nagpositibo sa E. coli bacteria ang water samples mula po doon sa tubig po na nakolekta diyan po sa Baguio City na kung saan nga po idineklara ang gastroenteritis outbreak. At ang po dyan, ang sintomas nga po ng gastroenteritis ay diarrhea. Pinoy Gising! Samantala, nag-deploy na ang Armed Forces of the Philippines ng mahigit 800 tauhan nito upang panatilihin at matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng mga bisita sa Sinulog sa Cebu City. Ayon kay Visayas Command Chief Lieutenant General Benedict Arevalo,
halos 700 sundalo ang ipakakalat sa pinakamalaki at pinaka-engranding kapistahan ng Cebu sa Enero 21 po yan. Tiniyak naman ni Arevalo na nakalatag na ang ng kanilang security measures upang mapigilan ng anumang banta sa gitna nga ng kapistahan kung saan inaasahan daragsain ng maraming deboto. At makikipagtulungan naman ang militar sa Philippine National Police at iba pang ahensya sa Cebu City sa gaganapin naman penitential walk, sinulog sa Kabataan Nakbayan, sinulog sa Lalawigan at fluvial parade at procession. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay naubusan na ng oras. Tayo po ay sumasapit na po sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Lunes. Pero bago ho namin kayo bitawan, ay pasadahan po muna natin ang patama quote for the day po. Ito po, binabanggit po dito, huwag mong hayaang maging manhid ang puso mo dahil mga taong nagdulot ng sakit sa iyo. Sa makatuwid, ikaw ay magpatuloy sa iyong ginagawa. Huwag isipin ang mga nagdudulot po ng sakit sa iyo. Kumbaga, lilipas din yan at huwag mo silang pansinin. Sa halip na kimkimin at pansinin, ay kay magpasalamat sa Diyos. Lagi kang magdasal at humingi ng lakas ng loob at haba ng pasensya. Alright, tayo po ay mapapaalam na at susunod na po ang Arangkada Balita kasama po si Jen Patrolya. Ngayong araw ba ito? Happy birthday daw kay Rose Manansala ng FAO Jensen. Yan, happy fiesta rin po sa mga taga-Tundo at sa mga taga-Pandakan. Yan, happy fiesta po sa inyo mga katodos. Alright, maraming salamat din nga pala sa ating po mga nakasama sa News Center at sa ating po mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, mga nakatutok po sa atin. Si Kuyang Genesis Chavez, good morning din po sa mga kababayan po natin sa US of A, Vianatics Community, Martina Marfa, Gencuro, Gremory, good morning din, Roberto Briones, Glenn Eston, good morning po sa inyo, at kay Benjamin Bellones. Nakakamiss naman. Nakakamiss talaga bumalik dito, no? Kuyang Genesis Chavez, mga kababayan ho natin dyan po sa California, US. Po, kina Kuyang Ramon Abadi, Susan Geronimo, salamat. At yan, sa mga meron pa akong hangover, mga nakipiesta po sa Pandakan. Good morning, Noemi Sanchez, si Melvin Machado Hideyoshi, si Nelson Malinaw, si Ed Bartolay, si Albert Hernandez from Valenzuela. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok at sa mga naksama rin po natin sa atin pong News Center. Muli po ito po inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Arangkada Balita.